It's an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives led by a very corrupt Speaker. Una sa lahat, may honor pa ba siya? Na yung mga anak nila walang sariling kusa, nakaasa kung ano ibibigay ng magulang. That's who you are. A joke. That's why you have no moral ascendancy at nung ka, zero, to teach me about honor. Yan, pakita natin siya Because dito para talaga mas wala maliit. ka nun. Sa gawain ng pamilya mo, kaliwat ka na ng kinukuha niyong DPWH contract, 2023 pa lang. Ang ginagawa niyo according to our Muslim brothers and sisters ay haram. Nako, matindi-tinding sagutan ho ang ating matutunghayan dito sa video na to. Alangan naman patali ang si Ma'am Sas, di ba? Napikon ho itong si Zia Alonto Adjong doon sa mga tirada nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Kasunod ho ng pagkakakontempt niya dyan sa TRICOM, nagposo itong si Ma'am Sas. Ang sabi ho niya sa kanyang post, it is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by very corrupt House Speaker. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. At yan naman ho ang sinagot nitong si Zia Alonto Adjong, kabilang ho sa mga young guns kung tawagin. Isa ho yan sa kumbaga maingay dyan sa House of Representatives. Isa ho yan sa mga bataan nitong si Romualdez. Para dyan sa mga kababayan natin dyan sa Lanao del Sur, 1st District. Ayan ho ang congressman nyo. Matutunghayan nyo ho kung gaano kalupit yung congressman nyo na yan. Mamaya ho natin pag-usapan yan. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ng mabilisan. Itong nakakalungkot nakaganapan dyan sa kakatapos lang na hearing dyan sa Senado na kung saan nakontempo yung isang resource person at sa kasamaang palad hindi ho pinirmahan nitong si Chis Escudero yung pagkakakontempa ng isang resource person kaya pinakawalan na ho siya. Diyan sa House of Representatives, mabilis pa sa alas 4. Pagka na-cite in contempt ka, automatic na ho yun. Kahit hindi na pirmahan nitong si Speaker, ika nga nila pagka nadali ka dyan, automatic na yun. Pirmado sigurado yan. Wala pa ho tayong nabalitaan kasi dyan sa House. So, correct nyo ako kung meron nang nangyaring ganito Kinontempt nitong si Paduano at hindi pinirmahan nitong si Tambalos Ross. Dito sa video na to, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At sa mga kababayan ho natin, meron lang ho akong isang pakiusap. Meron ho akong isang pakiusap sa inyo na sana mapagbigyan nyo ako. Mag-subscribe ho kayo dito for the Motherland vlog. Nitong si Sas Rogando Sasot. For the Motherland, Sas Rogando Sasot. YT channel. Mag-subscribe ho kayo dyan dahil kung hindi nyo ho mapapanood dito sa PH Update yung mga hanas nitong si Ma'am Sas, dyan lang ho kayo magpunta sa YT channel niya. Suportahan ho natin lahat ng mga nagsasalita ngayong mga panahon na to. Lahat naman ho ng mga kasama natin na vlogger as much as possible kung mabuboost din ho natin o mapopromote ho natin yung mga channel nila. Pinupromote ho natin dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, ano ho bang nangyari doon sa resource person na na-cite in contempt dyan sa Senado diyan sa nangyaring hearing. Diyan sa diyan sa komite nitong si Senator Amy Marcos. Base ho dito sa post ng 1PH, kinumpirma ni Sen Amy Marcos na pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilaw na na-cite in contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa Senate hearing kaugnay. Hindi na ho natin natuloy yun. Dito na lang. As expected, expect nyo na ho pala As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoena. Nako, ano pa bang ala ko bang last bastion of democracy, yung Senado na yan. Last bastion of democracy pa ba? Harapan na kayong linuloko ng mga resource person nyo. Parang parang nagmerienda lang dyan sila kanlaw, no? Yung tipong pinakain lang siya ng konti. Hindi pinirmahan ni Chis Escudero. Yung kachokarat nitong si Lisa. Laya ka na. Di ba? Ganun lang ho mga kababayan. Sa House of Representatives, pag na-contempt ho kayo doon, talagang contempt. Di ba?
Ngayon pa nga lang, kahit patapos na yung 19 Congress, pagka meron silang kinontempt, talaga ng mga napakabigat ng kamay. Pero diyan sa Senado, hindi naman yang hindi pagpapakontempt na yan, hindi pagpapakita na mas mataas ang standard nyo dyan sa House of Representatives. Yan lamang pagpapakita na kontrolado kayo ng Malacanang. Senator Amy Marcos, ano pa bang hinihintay nyo? Ako wala akong pakialam kahit natanggalin niya si Chis Escudero at ipalit nila itong si Amy Marcos. Wala ko tayong pakialam kahit anong gawin nila dyan. Sa bagay, kahit sino namang maupo dyan, wala na tayong aasahan dito sa gobyerno na to, sa totoo lang. Anong nangyari? Sa bagay, hindi naman pala mauupo dyan kung hindi kasama nitong si Lisa Araneta Marcos. Kung hindi malapit kay Lisa Araneta Marcos. Yun ang malinaw dito. Kasi itong si Mig Zubiri, dahil nga naman nagsalita siya doon sa mga plano, pagkontra niya sa plano sa administrasyon. Anong nangyari? Anong nangyari kay Mig Zubiri? Siba ko siya bilang Senate President. Ngayon mga kababayan, itong si Chis Escudero, takot siya. Ika nga yung yagba niya, iniwan niya dito kay Hart Evangelista. Naku, parang magsisielos na nito si Hart Evangelista dito kay Kokak. Diba? Mas parang yung tipong yung closeness nila nitong si Butod talagang matindi di ba? Sa bagay, kung yun ang napag-usapan, sumusunod lamang itong si Chis. Papadaluin namin yung mga taga-executive dyan basta wag nyo ikokonti. Umamin naman yung si Amy Marcos. Bukas himayin natin yung ilan sa mga tagpo, lalo na yung pagsasalita nitong si Atty. Delgra dyan sa nangyaring hearing dyan sa committee nitong si Senator Amy Marcos kahapon. Pag-usapan natin yan sa susunod na video natin ito. This time, he went even farther. He ordered Lacanilao release in spite of the ambassador blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Anong blatant lie, Senator Amy Marcos? Ang gawin nyo para kahit papaano ma-redeem nyo ang integridad ng Senado, alam nyo na gagawin dyan. Pagbukas ng sesyon, alam nyo na gagawin dyan dyan kay Chis Escudero. Ganito lang kasimplihan mga kababayan. Kung doon sa simpleng contempt, hindi malayang magawa nitong mga senador dyan sa Senado yung kanilang mandato bilang isang senador ng Pilipinas, paano pa nila gagawin yung isang mandato na kung saan inatangan sila na dinggin yung impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte? Paano pagka sinabi ng Malacanang dito kay Chis Escudero, convicted yan Diba? Ngayon pa lang nakikita na natin na talagang ang impeachment na yan dandin na. Diba? Diyan pa lang sa pagpapalaya kay Lacanlao, tapos na ang impeachment ni VP Sara. Partida. Partida mga kababayan, nasa foreign, pa lang tayo, relation committee. Diyan pa lang tayo. Yung lantarang pagsisinungaling ng resource person, nakita ng buong Pilipinas. Mantakin mo, maghapon, magdamag ka doon sa Villamor Air Base, hindi mo alam kung dinala sa competent judicial authority itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi ka ba naman sa kalahating hunghang, Lacanilao, di ba? Sa bagay, kung yun ang utos sa kanya, ano ba magagawa natin? Pero tayo sobrang dismayado. From now on, Senator Amy, mga senador, huwag nyo na tatawaging last bastion of democracy ang Senado. Kung kayo mismo kontrolado ng mga individual na kontrolado din ng iyong kapatid, magloko para tayo naglolokohan dito. Ano ba ang Senado? Extension ng Malacanang? Kung anong gusto mangyari nila sa Malacanang, ganun na lang mangyayari dyan sa Senado. Noong na-contempt yung mga resource person dyan sa House of Representatives, kini-question natin. Dahil ang bibigat ng kamay, hindi nila binibigyan ng leeway para magpaliwanag. Hindi nila, lalo na dyan kay Colonel Grijaldo. Di ba? Yung tipong meron silang gustong ipasabi na salita na kung saan ewan natin. Kamayari tayo dyan. Diba? Nakita nyo na lang, yung pagko-contempt parang lang. Meron naman basihan, kagaya ng pagsisinungaling. Kagaya ng hindi pagsunod sa polisiya na pagka yan pinag-uusapan, resource person ka, huwag kang magsalita.
'Di ba? Wag mong lapastanganin o wag kang magsalita laban sa komite. Tama naman ho 'yun. Rules nila 'yun eh. Bago pa dumating yung mga congressman na nandiyan na yan. Kaya kailangan ka sumunod. Pero yung isang dahilan para makontempt ka diyan sa Senado at House of Representatives, pagsisinungaling. At doon lamang ho sa isang pagsisinungaling na 'yon, makokontempt at makokontempt ho kayo. Pero ano hong ginawa nitong si Chis Escudero sa kabila ng nagdudumilat na mga ebidensya na itong si Marcos Lacanilao nagsisinungaling dyan sa hearing. Ano ang ginawa niya? Di ba? O palakpakan ho natin ng Malacanang dahil sa sobrang control ho niya sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Di ba? O, kaya hinihintay ho natin yung habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Duterte, magkakaanak na Duterte. Kaugnay dyan sa pagkakaano ni Tatay Digong. Hinihintay ho natin kung ano magiging resulta niyan. Di ba? Meron bang linabag ang DOJ, PNP, Executive Department? Sobrang excited ho tayo. Tingnan ho natin kung paano titimbangin ng ating Supreme Court Justices ang usapin na yan. No? Pagka yan, inayunan nila ang Malacanang sa kabila ng mga video, ebidensya, naglumabas sa social media, hindi na ho natin alam kung ano mangyayari. Hindi na ho natin alam kung saan papatungo itong mga usapin na to na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung talagang sawang-sawa at umay na ho kayo sa mga nangyayari ngayon dito sa bansa na to, nasa harapan nyo ho yung mga tao na kahit papaano pwedeng magsalpa sa mga kabalbalan na to. Kuha nyo ho po mga kababayan. Di ba? Nasa harapan nyo ho yung mga individual na kung saan pagka naupo, pwede ho talaga nating tawagin na last bastion of democracy ang Senado. Nandyan ho yung si Atty. Lambino, JB Hinlo, Congressman Rodante Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez. Yang siyempre, isa pa sa mga paborito natin yan. Palakpakan natin. Yang si Atty. Jimmy Bondoc at itong si Pastor Apollo Gubulo. Nandyan ho sila. Kung umay at pagod na ho kayo sa mga kalokohan na nangyayari na to, nandyan ho sila sa baba. Botohin nyo ho sila, ika nga ni Tatay Digong. Rekta ho tayo kay Zia Alonto Adjong, tapos pasok ho tayo dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot. Panoorin, hindi ho tayo papasok sa kanya. Papasok tayo sa video niya. Sobrang nasaktan ho kasi itong mga kumag na to Nung sinabi nitong si Misas na very, very corrupt House of Representatives. Led by very, very corrupt Speaker. Diba? Nasaktan ho sila Diyos nila yan. Ikaw naman kasi banat ka ng banat. Huwag kang babanat ng ganon. Alam mo naman mga balat sibuyas yung mga yan. Diba? Ano ho yung mga yan? Mga balat sibuyas yan Hindi pwede tawaging very, very corrupt ang House of Representatives. Diba? Ano ho yun? Labag yun. Hindi mo rin pwedeng tawaging very, 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 very corrupt yung House Speaker. Bawal din yun. Pakinggan natin itong si Zia Alonto Adjong. Akong hingi na rin po ng reaction dito po sa sinabi ni Sasot. Sabi po niya, it's an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives led by a very corrupt Speaker. Una sa lahat, may honor pa ba siya? Brad, ito mabilisan lang. Kung sa'yo na lang, kung sa inyo na lang dyan, sa inyong mga young guns, huwag natin lahatin kasi yung mga ano dyan, yung mga iba dyan, hindi natin pwedeng lahatin ng House of Representatives kasi meron talaga nagtatrabaho dyan para sa ikabubuti ng kanilang mga constituent. Pero karamihan dyan, nagtatrabaho para sa ikabubuti nitong si Tambaluslos. Di ba? Kung kay Ma'am Sas o sa inyo na lang ho, kung malayo ho. Diba? Ang si Sas, walang hindi politiko magulang yan. Diba? Hindi politiko magulang. Hindi siya yung tipong kinarga ng apelido kaya nagkaroon ng pwesto. Doon na lang ho. Doon na lang yung Sasot na apelido, hindi ho natin kilala. Pero doon sa pagiging maprinsipyo at pagbati ko sa pamahalaan na nasa tama naman, na nasa lugar naman, doon ho nakilala yung Ali na yan o mama na yan. Ali, si Ma'am Sas. Pero kayo ho, saan ho ba kayo nakilala? Congressman Zia Alonto Adjong. Nakilala ho kayo bilang isa sa mga aso na tagapagtanggol ni Martin Tambaluslos Romualdez.
Di ba? Hindi nga kita kilala dati. Di ba? Bigla ka lang, sino yung J. Alonto Adjong na yan? Uy, pinagtatanggol niya si Tambaluslos. Okay, isa sa mga tagapagtanggol ni Tambaluslos. Ganon lang. Doon, yun ang pagkakakilanlan namin sa'yo. I mean, these are people who portray themselves as heroes, but do not have the honor to face a legitimate investigation and to face the public and explain themselves under oath kung bakit may mga sinasabi silang hindi tama at hindi hindi totoo. Oh. So I think being on Mamaya, walang sumbungan sa babanat itong si Sas, pagka bumanat to, madiin. Alam nyo naman ho itong ali na to. Di ba? Madiin ho kung bumanat yang si Ma'am Sas. Kumbaga talagang malupit ho. honorable Malupit yan. is to not only being brave. Actually, dami nila na pag-usapan dyan sa ano nila na yan, dyan sa press con nila na yan. Pero dahil ayaw na ho natin bigyan ng maraming airtime yung mga basurang sasabihin itong mga congressman na to dito sa PH Update. Ipaparinig ko na lang ho sa inyo kung ano yung mga sinabi niya kay Sas. Pero marami silang napag-usapan na kababuyan. Mga walang kwentang yung tipong, sino ba si Adjong? Bakit natin kailangan yung kanyang mga point of view o yung kanyang mga punto de vista o mga opinion, reaksyon sa mga kaganapan sa atin. Sino ba yung mama na yan? Di ba? Sino ba yan? Oo, congressman ka, puta ka doon. At tupagin mo yung mga problema ng mga constituent mo dyan sa Lanao del Sur. Pero yung magbibigay ka ng pang mga pananaw mo sa mga pang-national na issue ng ating bansa. Naku, parang ano lang ho, parang nakukornihan lang ho tayo. Kukornihan lang sa totoo lang. Saan ba kilala yung Lanao del Sur? Saan? Saan siya kilala? Hindi ko alam, pasensya na ha. Saan ho kilala? Ha? Beach o hindi ko natin alam. Ano ba meron dyan? Dyan sa lugar ni Adjong, parang Davao na rin ho ba yan? Gayong nagbibigay ng malulupit na payo itong si Adjong o nagbibigay siya ng kanyang pananaw sa mga nangyayari sa ating bansa. Ano ho ba meron dyan? Online. Kumagal sa atin si Adjong. Brad, kumbaga, dito, ano lang naman, papakinggan ko yung sasabihin mo, papakinggan ko yung sasabihin ni Sasot. Itong si Ma'am Sas, papakinggan ko. Ngayon, tingnan natin kung alin yung mas matimbang sa puso ni PH Update. But brave enough to face the charges and under oath express your sentiments. And by the way, I thank those bloggers who have participated in our committee hearings. I take these people as courageous enough to take to explain themselves and take the chance and to take the opportunity granted to them kasi binibigyan naman sila ng invitation and due process para i-explain sa deliberasyon sa komite kung ano yung pwede nilang maibigay at input na may dagdag sa pag-formulate at pag-draft natin ng isang batas. So I thank them. In fairness, yung huling TRICOM hearing, kahit ano pa man ang nangyari doon, kahit ano pa man ang napag-usapan, meron pa rin mga nangyaring, merong, kumbaga, na kahit pa paano, yung ibang mga congressman, kagaya nitong si Abante, sabihin nyo na ho yung gusto nyong sabihin. Pero yung the way na, kumbaga ito lang base lang dito sa nakita natin, hindi tayo nagpunta doon. Pero base sa nakita natin, nakinamayan niya yung mga vlogger, linapitan niya yung mga vlogger, kahit pa paano, tipong, okay, sige, nagbanatan tayo. Pero ito, i-extend ko yung kamay ko para sa inyo. Wala akong mali doon sa ginawa ni ni Abante. Kahit pa paano bumilib tayo dahil yung ibang mga congressman, kasi tinitignan ho natin nung patapos eh. Yung si Congressman Abante ho talaga yung nagkukopsyan sa mga hearing, yung tipo. Hindi rin natin nagugustuhan yung mga tayo niya sa iba't ibang mga issue. Pero yung nagharap-harap na, yung tipong kahit pa paano naintindihan netong si Abante kung saan nanggagaling yung mga vlogger na bumabanat sa kanya. Kumbaga nagkaroon ng kahit papaano. Dito lang sa pagitan lang nitong si Abante at nitong si Ma'am Joey, yung naging palitan lang nila. Naintindihan niya, ganun pala. O itong si Ma'am Joey, ganun pala. Yung tipong
kahit maliit lang ho, pero nasa magkabilang ano pa rin tayo, magkabilang bakod pa rin tayo. Hindi pa rin tayo yung tipong, di ba? Ganun ho. Pero kahit paano, yung pananaw ng mga kababayan natin sa social media dito kay Abante, medyo yung galit na nararamdaman nila sa kanya kahit na naglabasan yung kanyang mga Cadillac, yung kanyang mga Rolex, yung, di ba, yung kanyang napakagarbong pamumuhay, natakpan ho yun doon sa paglapit niya, tapik niya dito kay Ma'am ano. Pero hindi ho natin kakalimutan yung mga, di ba? Yung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon, hindi natin kakalimutan yan. Tandaan nyo ho mga kababayan, napakalaking bahagi ng Quadcom diyan sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. At kilala nyo ho kung sino yung mga individual na nagtrabaho diyan sa Quadcom na yan. Kung sino talaga yung tipong umes-es doon sa issue ng EJK. Ngayon tahimik na sila. Tahimik na sila. Bakit? Kasi yung pinaka-goal nila dyan sa Quadcom, na siya katuparan na. Diba? Yun lang naman ho yun. Ano yun natin? Tingnan natin yung mga bright side sa mga nangyayari, pero wag ho natin kalimutan yung mga kabalbalan ng mga individual na trumabaho dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagdating ho kay Torre, kahit ano pang gawin mong pagpapa-cute, ika nga, di ba? Kahit 1,000 tapik pa o pagkamay pa ang gagawin mo, naku, hindi ko makakalimutan yung Brad. So, ito na sinasabi ko dito sa mga individual na to, kay Boying Raymond, hindi ho natin makakalimutan yun. Ikukwento ho natin sa mga anak natin, sa mga makakahuntahan natin sa karsada, kung gaano kagagago yung mga tao na yan. Yun hong sigurado natin dito. Hindi ho natin kakalimutan yan. Yung mga ginawa nitong si Boying Remulla, ginawa nitong si Torre, ginawa ni Marcos Jr., ginawa nitong si Chis Escudero. Ika nga, never again. For continuously engaging the committee and for explaining their side. Kasi yun naman talaga dati sa atin dito. Na dapat ay kung meron sila. In fairness, yung sa huling hearing, walang gaanong bardagulahan, walang gaanong yung tipong sindakan kagaya nung ginawa nitong si Sid Asidre dito kay Jude Asidre dito kay Ma'am Crisette, di ba? Wala tayong ganun na saksihan. O siguro yung naging sagot nitong si Ma'am Joey ika nga swak doon sa mga katanungan, kaya hindi ganun na nilamon ng mga congressman yung mga vlogger na dumalo doon sa na yan diyan sa hearing ng TRICOM. Kasi yung parte at sila yung very much active doon sa platform na yon. So their inputs would be very much valued and very much appreciated. So I thank them for coming over and continuously engaging in the committee deliberation. Thank you, Billy. Next question will be Billionario Sandro. Hi, good morning, Kong. Kong, may recently nga ang daming pinag-usapan sa internet yung tungkol dun sa bastos na sa kampanya. Mga basura na yan, wala kwenta yan. Bastos sa kampanya. Ano yan oo, hindi maganda yung mga sinabi niya, pero minsan sinasadya na nila yun para mapag-usapan. No? Dito tayo kay Ma'am Sasrugando sa mga sagot niya dito kay Zia Alonto. Okay. Ngayon, ano ba ang konteksto ng atin ngayong Chika Boom Boom? Okay. Yan, Chika Boom Pakiclick Boom. na ang share. Click, na. share. Click, share. Lagay ko Click, dito, madam. share. Lagay ko to dito. Yan. Okay. Yan. Tana. Yan. Yan. Punta kayo dyan, ha? Punta kayo dyan. Click, ngayon, eto kasi, Dyan upload. may nagsabi sa akin, kasi hindi man ako aware sa mga nangyayari, no? So may nagsabi sa akin, Adyong claps back at Sasot, may honor pa ba siya? Ayan. So sabi binalita ito ng Manila Bulletin kanina lang, 2 hours ago. Sabi, Lanao del Sur, 1st District, Zia Alonto Adyong wondered out loud Thursday whether or not controversial vlogger Sasrugando Sasot still had a sliver of honor left in her. Ayan. O, di ba pinagtabi pa kami ni Adyong? Pwede ako maging first lady, no? Charot. Para sa araw kong yan, pwede ako maging first lady. Pakiclick na ang share. Naku, mainit na init to. Dahil maghuhubaran tayo, Adyong. Nako, maghuhubaran tayo. matindi ito, Adyong.
Yan ang nga ba sinasabi ko. Di ba? Marami kayong pwedeng bisitin sa social media. At yang si Sas, yang si Ma'am Sas, isa yan doon sa mga tipong, sa bagay, nasa sa inyo na ba yan kung gusto nyo siyang kabardagulan. Kung gusto nyo siyang kabardagulan, edi go ahead. Be her A guest. very non-malicious way. Okay, si Congressman Congressman Adyong ng Lanao del Sur 1st District. Okay. Okay, so ayan. So ngayon, ito ang balita, okay? Ang balita, Diyos ko naman, pinagkakakitaan nyo na naman ako mga mainstream media kayo for the views. Anyway, okay, sabi dito, Lanao del Sur, 1st District, Zia Alonto Adyong, wondered out loud Thursday whether or not controversial vlogger Sasroganda Sasot still had a sliver of honor left in her. Adyong said this in his retort to Sasot, who branded the House of Representatives, of which the Solon was a part of, as a very, very corrupt institution. Siyempre, hindi niya sinagot kung corrupt ba sila o hindi. Ang sinagot lang niya, una sa lahat, may honor pa ba siya? Yan ang sabi ni Adyong, may honor pa ba siya? Sabi niya, I mean, these are people who portray themselves as heroes, but do not have the honor to face a legitimate investigation and to face the public and explain themselves under oath kung bakit may mga sinasabi silang mga hindi tama at hindi totoo. Okay, yun ang sabi ni, kasi ang sinabi ko, it's an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives led by a very corrupt speaker. So sabi ni Adyong, so I think being honorable is to not only being brave online, but brave enough to face the charges and under oath express your sentiments. Yan sabi niya. Okay. Adyong. Yan sabi ni Adyong, may honor pa ba ako? Pero hindi sinagot ni Congressman Adyong kung corrupt nga ba sila. At kung corrupt ba si House Speaker Martin Romualdez. Kasi may ebidensya akong corrupt. Ilang beses ko nang pinapadala sa House of Representatives ang desisyon sa Delaware Court of Chancery na na-establish as a material fact na si House Speaker Martin Romualdez ay tumanggap ng bribery sa Okada issue para ma-impluwensyahan ng Supreme Court. Hindi ko sinabing na-impluwensyahan ng Supreme Court, pero andoon sa desisyon ang facts. Kausapin niyo yung judge sa Delaware Court of Chancery. Bakit yun ang naging desisyon niya? By examining emails, cross-examining witnesses during a 5-day trial. Kaya, Adyong, yung mga sinasabi mong legitimate kayo, hindi kayo legitimate, hindi kayo korte. Nako. Okay? Kayo ay kangaroo court. Nako. Walang Matindi. ganyan, Adyong. Matindi tong si Ma'am Sas. Sumanap ka ng demokrasya sa Pilipinas na ganyan ang sa mundo pala, na ganyan ang pagpapatakbo. Humanap ka kahit isa. I-compare na natin sa United States. Kasi the United States is where we copied our system. Is your processes comparable to the United States? Obviously not, Adyong. Gumagawa kayo ng sarili ninyong demokrasya na hindi ito align sa totoong mga demokrasya. Okay. Second point, Adyong. Honor? Ikaw? Magle-lecture ka sa akin, Adyong? Adyong. About honor? Nako. What do you know about honor? Unang-una, Adyong, if not for your parents, if not for your father's name, you would be nothing. You only inherited. Sila hong lahat. Yang Ortega, yang Nograles, yang Adyong, yang mga Yanggons, isa lang ho meron yung mga yan. Impluensya nung kanilang mga magulang. Milyon nung kanilang mga yaman nung kanilang magulang, impluensya ng kanilang mga magulang, kaya sila naging congressman. Pero tanggalin niyo ho sa larawan yung mga na yan, yung mga magulang nila. Nako.
Ewan ko lang kung nasan ngayon si Adjong, yang si... Whatever they achieve. But besides that, you have achieved nothing. Katulad ka ng maraming mayayaman sa Pilipinas na kung hindi dahil sa mga magulang nila, they cannot pull themselves from the bootstraps. I did pull myself from the bootstrap. Habang ikaw ay nakakasasa ka sa mga, pinapalamon ka ng mga magulang mo, ako po ay nagbabanat na ng buto. At dahil dyan, nakarating ako ng United Nations at nagsilita ako sa harapan ng UN General Assembly. Ikaw ba, Adyong? Will you ever be invited by the United Nations to speak before the UN General Assembly? I did that when I was 27. Where were you when you were 27 years old? Ay, kailangan ng evidence, no? Para bongga. Di ba? Nasa official YouTube channel pa yung aking speech, Adyong. Ikaw ba, sa tingin mo, maiimbitahan ka ng United Nations? Adyong? Ikaw pala may honor sa ating dalawa eh. Bakit hindi ikaw ang maimbitahan? Hindi ka talaga maimbitahan, lalo na pagkatapos ng video na to. Okay, pakita ko sa inyo ha. Para bongga, bonggang-bongga, super bongga. Diba? Eto. Oh. Diba? Ayan, Adjong, dapat may ganyan ka kung may honor ka. Dapat yung pinapakinggan ka ng mundo kung may ikaw sa ating dalawa ang may honor. Pero ikaw ang walang honor, no? Ikaw ang walang honor sa ating dalawa, lalo na sa sasabihin ko ngayon. Kaya wala kang karapatang mag-lecture sa akin kung ano ang honor at kung may honor bakit wala. Dahil unang-una, ikaw kung hindi mo kayang magbanat sa sarili mong buto. Pinalamon ka ng mga magulang mo at lahat ng natatamasa mo ngayon ay hindi dahil sa pagbabanat mo ng sarili mong buto. Okay? Ouch. You Narito are siya. nothing but an extension of your parents. Tama ba ako? Ano ba yan? Mahina ang aking internet ngayon. Ay, basta yan. Andiyan ako, Adjong. UN. Ikaw, sa tingin mo maiimbitahan ka, Adjong, sa United Nations para i-address ang UN General Assembly sa buong buhay mo? I don't think so. Lalo na pagkatapos itong video na to. Hindi ba? Okay, bakit ikaw ang nagle-lecture sa akin, Adjong? Okay. Eto kasi, buti na lang may mga nag-save nito, no? Kasi, yung For the Motherland page ko, bago yan natanggal, iniisa-isa ko ang mga congressman. Naku po, may Iniisa-isa ko ang mga congressman dahil sila ay may mga construction company na nakakakuha ng kontrata ang construction company ng pamilya nila mula sa DPWH. Buti may nakapag-save nito. Okay, ito yung quote card ko, no? Sabi ko, para po sa transparency, Honorable Congressman Zia Adyong, ang contractor na MMA Achiever Construction and Development Corporation na associated sa inyong pamilya dahil anong ibig sabihin ng MMA, yung mga taga Mindanao? Di ba yung agent ay Adyong? Nako, Kanila to, di ba? bistado. Kanila yan, di ba? Yung MMA Achiever Construction and Development Corporation. Correct or Bistado incorrect? sila, Jong. Ano naman yan sila dyan eh? Ano naman sila yung magkakamukha sila ng mga trip? Sabihin ko sa inyo, tanungin ko sa inyo, kahit saan bahagi pa ho kayo ng Pilipinas naroon, yung mga congressman nyo, ano yan, kung hindi nagmamayari na sandamukal na lupa sa probinsya nyo, sobrang bilyonaryo at napakararami ng ng mga ari-arian. 'Di ba? O meron silang construction hardware o kung ano pa mga konektado sa patayuan kasi ho yan, business yan eh. Yung mga walang yan, 'di ba? Tanungin ko sa inyo, lahat naman di naman lahat, siguro yung ilan ganyan. 'Di ba nga sinabi nitong si Mayor Benjamin Magalong, yan talaga trip ng mga congressman. Yan yung pinakaika nga nila, diyan nang gagaling yung bulk ng mga kabalbalan nila. 'Di ba?
Kaya yung mga proyekto natin, puro falsifikado, butas sila ng daan. Gawin nila. After 3 months, butas na naman yan. Dahil si Kong meron siyang construction company o kung ano man yung corporation na yan, di ba? Meron nung silang ganyan. At yung kay Ajong na yan, hindi ko alam yan. Totoo ba yung tanong sa mga ang tag dito, Lanao o taga saan ba tong si ano? O Lanao del Sur. Totoo ba yung sinasabi ni Ma'am Sas? O. Correct Kaya or natin mag-comment incorrect? to. MMA, Achiever Construction and Development Corporation. 2023, yung nakuha ko mga dokumento sa DPWH, kasi hindi naman din ganun ka-transparent ang DPWH, pero sa aking paghahalughog, nalaman ko nung 2023 ay Adjong, nakakuha ang iyong kumpanya ng pamilya mo ng halos 500 million worth of DPWH contract. Honor. So, baka pwede mong i-explain yan sa taong bayan. Alam mo, Adjong, wala akong dapat i-explain sa taong bayan dahil unang-una, hindi ako pinapasweldo ng taong bayan ng kanilang buwis. Ikaw ang dapat magpaliwanag sa taong bayan, Congressman Adyong, kung bakit ang pamilya mo nung 2023 lang 2023 lang ay nakakuha ng at least 500 million worth of DPWH contract. Iisa-isahin natin tong mga kontratang to dahil may kopya ako, Adjong. Nako. Okay. So, February 7, 2023. Magaling sumalansan ho kasi yan. At yan, di naman kayo bubula-bulahin na tanong tapos sagot, tanong, sagot. Hindi. Lalatagan ho kayo niya ng ebidensya. Okay. February 7, 2023. Madam, bumibigat na naman yung ano mo. Yung atraso mo sa kanila, ha? Bumibigat na naman. Diyan sa mga ilalabas mo na yan, baka sa bagay, di ka naman nila makukuha. Nasa ano ka nasa iba yung dagat ka. Base doon sa nakita nating post nyo, meron mo kayong visa papunta Amerika. Makikipagkita ho ba kayo dito kay Ma'am Maharlika Boljaguera? Nako. Ano ho kaya ang mangyayaring collab nitong dalawa na to? Sa tingin ko ang mga tao dyan sa House of Representatives, pagka nag-collab tong dalawa na to, nagkita sila dyan sa Jamaica, nako, maghahalong balat sa tinalupan. Sigurado. 23. Mamaya sa mga Muslim brothers and sisters ko, may tanong ako kasi kayo lang makakasagot nito. February 7, 2023, ito ang contract ID 23K00019, construction of flood mitigation structure, Matling River, Package 3, Malabang, Lanao del Sur. Matling River. Sino nakakuha ng contract? 2023. Construction company ng pamilya mo, Adjong. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Magkano to? February 13? Ilista nyo. Baka nagkamali ako ng math. Pakilista po ito. Sige na, madam. Kung magkano. So, okay, game. ilista ninyo ang DPWH contract ID 23K00019. Ngayon, February 13, 2023 na approve. Magkano to? Magkano yan? 47 million 43,280 and 19 cents. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Kinaadyong to. DPWH contract. Naku. One down. So, One down. nilista nyo? Nilista nyo kung magkano? Nilista nyo kung magkano yon? 47,043,280.19. Okay. Next ba tayo? Next, sabihin nyo kung next. Next, 2023 lang to Next ba? Next, please. Ay, ayaw nyo ata Titigil ko na to. Tuloy-tuloy Ano? na, madam. Ikaw naman. Wala nagsasabing next Next, Ayaw nyo? Next. Ay, wala na. Next daw, next. Ayan. Adjong sabi ng taong bayan, next. Okay, next. Ang next natin ay April 5,
2023. Okay. April 5, 2023. Okay. Again, pen and paper. Contract ID 23K00132. 23K00132. Kanino ulit ito kontrata? MMA Achiever Construction and Development Corporation. Kinaadyong again. Nako. Okay? Adyong. Contract ID 23K00132. Nako, nakakarami Magkano na to? naman, oh. Magkano? Magkano yan? Okay? 47,767,418.63. Nako. Okay. Ilista nyo yung amount saka yung contract ID. Nalista na ba? Nalista na ba? 23K00132. 47,767,418.63. Okay? Okay? Contract number 2 ito. 2023 lang kasi. Hindi ko na ma-access yung DPWH. Ewan ko ba't hindi na na-access yung DPWH ng mga contracts and emerald. Takot ata kayo. Okay? Nalista nyo na ha. Nalista nyo na. Nalista nyo na yan. Contract ID 23K00132. Okay? Amount is 47,767,418.63. Okay. Contract number 3. 2023 lang ito mga nakuha ko ang hirap na ma-access bigla ng DPWH contracts emerald. Next contract. Next contract tayo, mga friends. Okay? Contract ID. 23K. Contract ID, ilista nyo ha. 23K00166. Tama ba yan? 23K. 23K, okay. 23K00166. Kanino ito? MMA Achiever Construction and Development Corporation. Kanino uli ito? Kinaadyong. Okay. Magkano itong DPWH contract na ito? Contract ID 23K00166. Isulat nyo ha, isulat. Magkano ito? 114,640,737.09. Anong pang ilan to? Contract number 3. 2023 lang to. 114,640,737.09. Okay. Contract ID 23K00166. Okay. Amount 114,640,737.09. Sana nililista nyo ha. Sana nililista nyo. Okay? Kasi ito total natin yan lahat kung tama yung math ko. Okay. Contract number 4. 2023. Okay. Okay, 2023 next contract. Next contract is contract ID 23K00144. Isulat nyo, 23K00144. Okay. Okay, kanino uli? Kinaadyong uli. Nako. Bongga Adyong. to. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Okay. 23K00144. Okay. Okay, magkano? Magkano? 114,633,150.53. Okay. Again, ilista nyo yan ha. Contract ID 23K00144. Amount 114,633,150.53. Okay na?
Okay, next Okay contract. na, ma'am. Hindi pa tayo Sabi naman, dami tapos. naman yan. Dami naman yan, madam. Okay, hindi pa tayo tapos, no? Contract number 5 na ba tayo? Okay. Contract number 5. Contract number 5. K 00380. Okay, contract ID 22K 00380. Kanino uli? Mo ay Jong sa'yo Ano uli? naman to, MMA na naman. Wala. I don't know. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, oo. Okay, magkano to? Magkano? Mio Santissima Trinidad. 22K 00380. 50,776,435.60. Okay, ulitin natin ang amount. 50,776,435.60. Okay, ang kanyang contract ID ay 22K 00380. Kina-adjong uli yan. Paldong-paldong. Asa na ba ako? Nawawala na ako. Anak na Okay, to. contract Paldong. number 6. Ay, ako hindi pa tayo tapos. Dami naman yan, Hindi pa madam. tayo tapos. Okay, sabihin nyo kung may mga umuulit-ulit na, nalilito na ako dahil ang laki ng kaperahan na to. Okay. 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 Adjong. Contract ID 23K 00325. Kaya naman pala to. Okay. Kaya naman pala todo depensa sila kay kay Marcos Jr. dito kay Tambaloslos Paldong-paldo pala sila dito sa administrasyon na to Ibang klase, oo. Oh. Sa inyo na naman, adjong. Whew! Idol! MMA Achiever Construction and Development Corporation. 23K 00325. Okay? 23K 00325. Nilista nyo ba? Magkano to? Magkano ba to? 38,213,994.04. Next na ba? Next? Hindi ba tayo tapos? 2023 lang to, ha? Okay. Ano na ba? 7. Pang-pito na. Ito na. Second to the last na ito na nakalap ko na kontrata na awardan sa pamilya ni Adjong. Okay. Okay. Okay, contract ID 23K 00134. Diba? 23K 00134. Adjong. Kanino to? Kila Adjong uli. MMA na naman ho. Ano ba yan? Congressman Adjong. Ng mukha nito, naman, no? ho. Grabe 23K 00134. Magkano? Okay. 45,705,472.63. Paki-click yung share, yung mga hindi pa nag-share, click share. 45,705,472.63. Okay. Okay na. Kina-adjong yan. Kina-adjong. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Okay, last na. Diyos ko, ang dami nito. Guys, 2023 lang to 2023 lang to. Hindi ko pa nakikita yung 2024. Okay? 2020. Kasi tinanggal nila yung page ko last year
Alam niyo kung ba't nila tinanggal? Bago nila tinanggal yan, iniisa-isa ko na yung mga congressman. Kasama dun si Adjong. Buti na lang may nag-save nung kay Adjong. Okay. Ngayon, next. Contract ID 23K00306. Nilista nyo na ba? Nilista nyo na? Okay. Okay? Oh, sa kanya na naman. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Magkano? Maliit lang naman to. 9,800,674.46. 674. Malaki pa rin ho yung 9 million ha. Million ho pinag-uusapan dito. Ha? Million ho pinag-uusapan dito. Hindi ho ano to, hindi ho yung 5,000, 2,000. Hindi ho ganun. Million ho pinag-uusapan natin dito. Okay, yan lang yung mga nakuha ko for 2023. I'm pretty sure marami pa. Magkano siya in total, guys? Magkano siya in total? Magkano po siya in total? Magkano siya in total, lahat? 2023 pa lang po yun. Wala pa po yung 2024. Oh, In matindi, total, magkano yan in total? Magkano, madam? Paki-total Hindi ko po na para sobrang meron laki. tayong multiple para meron tayong multiple validation. 670 million. Anything else? Going once. Going twice. Oh, Going 600, thrice. oh. 500 to 600 million. Going once. Going twice. Going thrice. Ito 420 million plus. Okay. Okay, mga half a billion. Mga kalahati. 2023 pa lang yan ang nakuhang kontrata ng pamilya ni Honorable Congressman Adjong. Alam mo, Congressman Adjong, pag congressman ka sa United States, tanggal ka na sa ginagawa mong ito ng pamilya mo. Sinusigurado ko sa iyo. This is corruption. Corruption. I would like you, Congressman Adjong, to go to US Embassy and ask US Embassy kung anong mangyayari sa congressman nila kung ginagawa ng mga congressman sa Amerika ang ginagawa mo, ginagawa ng pamilya mo. Ngayon, this is corruption. Corruption. Tinatanong ko sa mga Muslim brothers and sisters natin, kayo lang makakasagot nito. Ito bang ginagawa ng pamilya ni Adjong ay haram o hindi? Nako. Is it a haram? Bakbakan O hindi talaga haram? Si Ma'am, Kayo lang makakasagot niyan. Sinerch ko ho yung ang tawag dito. Itong MMA Achievers Construction Development Corporation. Puro lahat na lumalabas sa social media, puro conflict of interest ho nakalagay dito. Ito yung mga lumalabas Kanino ba conflict of interest? Kay ano ho ba? Kay Congressman Adjong? Naku, hindi ho natin to. Kumbaga, itong mga linalabas dito ni Ma'am Sasrugando Saso, talagang pandiinan to. Ang dami mo kasi pwedeng sagutin, ang dami mo pwedeng, di ba? Ano mo pa talaga itong si Ma'am Sas. Ang ginagawa man ng pamilya, Nakatrasan yan. na construction company ni Adjong, nagbabag sila ng mga DPWH contract, ay haram o hindi haram? Haram. Kayo makakasagot niyan. Hindi ko masasagot yan dahil hindi po ako Muslim. Mas magtitiwala pa ako sa ating mga Muslim and brothers and sisters kung sila ang magsasabi kung ang gawain ng pamilya ni Adjong ay haram o hindi haram. Okay? Ngayon, Adjong, ikaw magpaliwanag sa taong bayan. Dahil between the two of us, ikaw ang kanilang empleyado, hudas ka.
Wala akong Ay, dapat nako. ipaliwanag sa taong bayan, Adjong. Because hindi nila ako pinapasweldo. Ikalawa, hindi kayo korte. Kung gusto mo, kung kailangan nyo ako, kunin nyo ako. Bakit ako pupunta sa inyo? Hindi ko naman kayo kailangan sa buhay ko. I never needed any one of you, kayo dyan sa Kongreso, kahit sino mga politician sa inyo, kahit tanongin sa mga Duterte. I never needed any one of them to be where I am now. Can ask them. I pulled myself from the bottom. Hindi ako nagmamana na katulad mo, minamana ang posisyon sa mga magulang. If not for your parents' last name, you will be nothing at Jong. You will be good for nothing. Katulad ng maraming mayayaman sa Pilipinas. Nako. Na yung mga anak nila walang sariling kusa, nakaasa kung ano ibibigay ng magulang. That's who you are. Adjong. That's why you have no moral ascendancy at olung ka, zero, to teach me about honor. Yan, pakita natin siya dito Because para talaga mas wala maliit. ka nun. Sa gawain ng pamilya mo, kaliwat ka na ng kinukuha niyong DPWH contract, 2023 pa lang. Ang ginagawa niyo according to our Muslim brothers and sisters ay haram. Haram sa Islam, corruption. Ito pagdating sa totoong demokrasya. Tapos ako ang gusto mong magpaliwanag sa taong bayan, ulul. Hindi ako ang nandorobo ng pera ng taong bayan, kundi kayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot. At para naman dito kay Zia Alonto Adjong. Yung tipong next time banata nyo ho, yung siguraduhin nyo, hindi kayo babalikan. Kasi yan si Ma'am Sas Rogando Sasot, babalikan kayo niyan. Pero tayo lang naman, di naman, ba nang pakialam natin dyan kay Zia Alonto Adjong. No, wala ho tayong pakialam dyan. Wala naman hong kredibilidad yan. Wala naman hong naniniwala dyan sa mama na yan. Nakaupo lang ho sila ngayon dyan sa ano na yan, dyan sa House of Representatives. Pero pagka nawala na ho sila sa pwesto, hindi na ho yan mga congressman, ika nga, wala naman hong maniniwala sa mga yan. Baka hindi na nga mabanggit, pati apelido ng mama na yan. Sino man kalawa sa mga taga-Lanao del Sur, number 1 ho yan. Iboto nyo yung number 2 kung sino man yung number 2 na yun. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Alam natin Pilipinas.